mainit na pagbati mula sa 3BC, Trinity Bible Church of San Pablo. And it's always a delight sa amin ni Sister Heidi na makapiling kayo, makasama kayo dito sa ating panambahan. At yung paksa natin ngayon, hindi naman kakaibang kakaiba. I'm sure narinig nyo na to. I'm sure alam nyo ang turo ng Biblia rito. At I think pwede na nating simulan ito, Sister. Ayan na, no? So, siguro narinig nyo na rin yung tinatawag na LGBTQ+, no? Ito yung hamon ngayon. At ang ating magiging paksa dito ngayon, more of yung response. No? Siguro yung biblical teaching, yun ang first part, baka balik-aral yon. Pero dun sa response, dun natin tingnan ano yung magiging dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. At ayon na rin sa isang CNN news report, as of January 2025, so 1 year ago na ito, at wala naman akong makita na more recent, may nagsabing 40 na. Dito 39 pa lang na mga bansa ang legal na ang same-sex marriage, 39. So halos 40. Karamihan diyan, kung mapapansin nyo, mga mayayamang bansa, Pansin nyo ba? America, Europa, 22, ang dami sa Europe, 22 nga, pinakamarami sa Europe. America's 11, and in a way, blessedly, konti pa lang sa atin at sa Africa. Isa lang sa Africa, sa atin 3 lamang. Sa Southeast Asia, may isa, I think Thailand yon. So, in a way, medyo pa tayo, spare pa tayo. Now, the other thing na gusto kong i-share sa inyo, may mga news item na medyo nakakalinlang, lalo na sa mga siyensya, sa larangan ng siyensya. Isang very recent article ito sa Nature, Ecology and Evolution, isa sa mga masasabi nating prestigious journal na ang title, Same-Sex Sex is no big deal for primates. Okay? Yung mga primates, alam niyo yan, ito yung mga unggoy, basically, sabi diyan, yung mga primates daw, kung babasahin nyo, nakalagay diyan, bit of the same sex is part of the normal lives of some species and could play an important part in their long-term success. At ito yung pinag-aralan, 59 species of non-human primate. So ang daming naka-embed dito ng mga medyo napaka-delikadong assumption. Number 1, na yung humans are primates too. Kasi non-human primate. So may human primate, tayo yun. So clearly, evolution kasi yung journal na ito. Pero yung pag binasa niyo yung blue, ito yung pinaka-main essence ng article na ito, part of the normal lives. So parang normal lang pala yung may same sex. Pero pansinin niyo, some species. Hindi lahat. Okay? So doon pa lang, medyo napakahalaga nung some. No? Hindi lahat. Some. Hindi lang yan. And could. Not necessarily must. Could. Pwede. No, pero pag biglang basa mo para, oops, normal pala ito. No, sa mga sa kahayupan. Of course, we can always say na hindi tayo bahagi ng kahayupan ng tayo mga tao. So iba yung kasi kung yan ang gagamitin natin patayan, napakaraming ginagawa yung mga sa animal kingdom na unthinkable na gagawin natin bilang mga tao. Okay? So the science is there, pero pwedeng gamitin yan, no? Again, di ko sinasabing ito yung ginagawa. Let me be clear. Di ko sinasabing ito yung intention ng mga authors. I just providentially came across this article, not connected with this lesson. Talaga lang nakita ko siya. Kaya naisip ko na i-share sa inyo para bigyan tayo ng idea how science can be, sabihin nating misrepresented. Again, without saying na ito yung intention ng mga authors na nagsulat nito. Okay, so, brief introduction. There is a rising acceptance nga. Maraming bansa tanggap na ang lalaki at lalaki o babae sa babae, kinakasal, mag-asawa. Ano ba sabi ng Biblia rito? Papadaanan natin yan. Balik-aral for many of you. Many Christians, in fact, at ito ang ating concern, have been guilty of pushing away. Pag minsan nagiging mali yung ating reaksyon, ang tendency na lumalayo, na itutulak natin palayo yung mga nasa tinatawag na gay community. Kailangan din natin maingat doon. Kailangan balansehin natin. So how do we attract them to Christ without compromising our faith? Yan ang gusto ko sanang pagtuunan natin ng pansin. Alam nating mali, for sure. Baka lahat tayo rito, 100%. Pero how do we apply this teaching ng Bible? So,
biblical teaching muna, syempre, unahin natin in terms of the Bible, very clear ito, that on the positive side, God created man and woman. No? At nakita natin yan sa Genesis, very familiar sa atin. God created man in His own image, in the image of God, He created him, and in-specify yung gender, male and female. No? Yun lamang ang gender. Binary ang pagka-create ng Panginoon. Either lalaki ka o babae ka. And then, pagdating sa marriage, Genesis 2 pa rin, 1 and 2 pa rin. So, mga foundational truths ito about who we are, no, as people. Isang bahagi natin, yung nag-aasawa. A man shall live. Ito yung definition of marriage. Tatlong bagay yan. Living, cleaving, or holding fast, becoming one flesh, verse 25, and the man and his wife. Yun. No, we're both naked and we're not ashamed. So, a man and a woman complement each other, no? As sexual partners, but that can never happen sa same sex, no? Wala yung ganung complementation, and clearly, in terms of biology, hindi pwedeng magkaanak yung parehong sex. So, kung parehong sex lahat ng mag-aasawa, sabihin natin, kung talagang pwede yun, kung lahat yun ang gawin, biglang next generation, zero ang population natin, ano? Kasi wala nang reproduction. So clearly, napaka-logical and napaka-rational ng ginawa ng Panginoon. Ganun, on the negative side naman, kinundena ng Biblia malinaw ang ganitong same-sex relationship, and of course, marriage kasama dyan. Halimbawa, sa Leviticus, ito yung pinaka-famous, dalawa yan. Leviticus 18:20, part of yung holiness commands, no? Sa Leviticus, it's all about holiness. Ang aklat na ito, napakalinaw niyan. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Napakalinaw, ano? Leviticus 20:13, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. Noon panahon na yun, may penalty pa. And they shall surely be put to death, their blood is upon them. Of course, hindi tayo nag-advocate ng death penalty for same-sex relationship dahil iba ang kanilang bansa noon ay theocratic, so magkaiba. Pero, again, abomination, yun ang mahalaga. Now, siguro yung iba sa inyo agad iniisip pagdating sa same-sex ay Sodom and Gomorrah. Now, medyo maging maingat lang tayo, bagamat talagang may kasalanan doon, no? Ng homosexuality, pero huwag nating basta gagamitin agad ito. Kasi sasabihin nila, hindi naman kami ganyan. Yung nangyari dyan sa Sodom and Gomorrah, rape yan. No? Talagang pinagsamantahan nila. Gusto nilang pagsamantalahan yung mga anghel. Hindi naman ito committed one-to-one person relationship. In a way, tama naman. No? Doon sa Sodom and Gomorrah, wala naman doon committed so-called man and man, woman, gang rape yun actually. So, hindi siya ganun kadaling i-apply. So, pakaingat tayo rito kasi minsan, kaagad inaano natin yun. Babagsakan kayo ng apoy ng Panginoon, paparusahan kayo. So, medyo hindi ganun ka-direct yung argument. Pwede natin gamitin yan, pero medyo sabi nga, merong konting, may konting parang indirect. No? Papatunayan natin indirect. Medyo mahirap yun. Pero, yun nga, merong case na ganon. So, wag tayong magmamadaling magsosodom and Gomorrah agad. Dahil they feel na iniinsulto natin sila. Ang sagot agad nila, hindi kami ganyan. Hindi namin gustong rapein yung mga anghel o yung mga ibang tao. Kami ay nagmamahalan. Bakit nyo kami pipigilan? No? So, yun. Warning lang yun. Ano? Kasi maraming gumagamit yan biglaan. Now, sa New Testament naman, malinaw na malinaw din ito. Romans 1, I'm sure, nabasa nyo na to. For this reason, bilang kaparusahan sa mga makasalanan, Romans 1 ito no? God gave them up. Napag-alalan nyo ito, I think, sa isang series ng inyong dating pastor. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women. So, hindi lang ito sa lalaki. No, even sa babae. Women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. Ayun, andun yung word na contrary to nature, which is in Genesis 1 and 2, may linaw yung link, Yun yung nature. Yun yung dapat. And verse 27, and the men, so di lang babae, lalaki, of course, gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men,
and receiving in themselves the due penalty for their error. Ang point dito ni Paul, dahil sa kanilang kasalanan, part of giving up ng Panginoon, part of the judgment, ay hinayaan na sila na mahulog sa ganitong karumal-dumal na kasalanan o relasyon. At ang ginamit dito ni Pablo ay mismong yung word sa babae, thelus, at sa lalaki, arsen. Mamaya babalikan natin yung arsen especially kasi yan ay galing dun sa hango, sa Septuagint, no? Yung Greek translation of the Old Testament ng Genesis 1:27. Yung nakita natin kanina, male and female, thelus and arsen. He created them. So doon hinango ni Pablo all the way back to Genesis. Kaya napakaganda nung nung connection. Sabi nga ng isang relatively popular sorry sister, pero babalik. Ayan. Kevin DeYoung, the fundamental problem with homosexual behavior is that men and women exchange, yun sabi ni Paul sa Romans, sexual intercourse with the opposite sex for unnatural, yun yung ginamit ni Paul, unnatural relations with persons of the same sex. And then the other passage, 6 lang naman ito, na clear mga passages sa banal na kasulatan na sinosurvey natin. 1 Corinthians 6:9-10, or do you not know? Ito yung those who will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived, neither the sexually immoral, andyan yung listahan, ng mga sabihin nating characters who will not enter the kingdom. Idolaters, adulterers, at ito na yung atin underline, nor men who practice homosexuality. Mahalaga rito yung Greek. I'm no expert in Greek. Napaka-basic, primitive ang alam ko sa Greek. Pero pakinggan nyo, makukuha nyo yung punto. Ote malakoi, ote arsen. Arsen, alala arsen. Arsenokoi tai, or tai. No? Mamaya, babalikan natin yung phrase na yan. Nor thieves and so on. Then next, tingnan natin yung sa 1 Timothy 8 naman. Now we know that the law is good, sabi ni Pablo yan, if one uses it lawfully. But then, yung mga hindi gumagamit nito sa tamang paraan, sabi niya, for the lawless, the disobedient, the ungodly, and sinners, unholy, and profane, parang listahan din to, ng mga parang infamous characters, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, grabe, yung kasalanan na ito, sexually immoral, and then ito na, men who practice homosexuality. Arseno koi tai. Na naman. Okay? Ngayon, bakit mahalaga to, mga kapatid? Pag tinignan natin yung paggamit ito, again, we don't want to dwell in too much of this Greek and so on, but two words na ginamit, yung malakoy at saka yung arseno koi tai. Or tai. Dalawa yan. So, sa ibang translation ng Bible, ESV tayo, kalimitan, andyan yung ESV, men who practice homosexuality sa ikalwa, pero sa ibang mga version, pwedeng sa King James, effeminate, yung malakoy, and abusers of themselves with mankind. Kasi mankind, sense of being a man. At NASB, maganda rin, effeminate, homosexual. NASB, kung makikita nyo. Ngayon, bakit nagkaganon yan? Tingnan natin. Well, itong arse, kasi nakita na natin kanina, it's a compound word of man, yung arsen nga sa Genesis, and bed, kama, koite. Yung pala ibig sabihin nun, Kaya literally, bedders of men. Humihiga kasama yung lalaki. Lalaki rin to, Or those who take males to bed. Kaya napakahalaga ng word na yan, parang kinuha ni Pablo yan. And if I'm not mistaken, umimbento ng bagong salita si Pablo. Nagaling sa Leviticus, yung arsenokoi tai ngayon na ito, from the Holiness Code. Paano nangyari yan? Tingnan nyo, balikan natin. Yung Septuagint, yung Greek version ng Leviticus. Again, sorry for too many sort of Greek words here, pero yung argument ni Paul, mas matindi kasi pag nakita natin kung saan ang galing. Yung Leviticus 18:20, yung you shall not lie with a male as with a woman, pakinggan nyo lang, kahit di tayo maalam ng Greek, meta arsenos, di ba? Familiar? Arsen? Man? Arsenos u koime tese koiten. Bed, koiten. So, andun yun. Male, koiten, ginaikos, yung babae. Ginaikos, parang gynecology, di ba? So, babae.
Okay, so kita nyo, ba't doon hinango? Yung mga salita na ito, eksaktong nasa Leviticus, pinag-combine ni Pablo. No? Again, if I'm not mistaken, into a new word, arsenokoites. Leviticus 20:13, whoever shall lie with a male as with a woman, hos an koimethe meta arsenos, again, arsenos men, koiten bed ginaikos. No? So doon pa lang, di ba, kita-kita natin yung parallelism. Saan nanggaling yung sinabi ni Pablo? Hindi ito inimbento niya. No? As a single, parang male, yung tawag natin dyan, male, yung misogynist, yung galit sa babae, na lalaki na wala namang asawa, nagpo-pontificate on sexuality. No, hindi ganoon 'yon. No, hinango ni Pablo. 'Yun ang gusto kong pakita sa inyo diyan, mga kapatid. Okay? So, again, balikan natin the other word, malako. Ang singular of malakoy, being yielding to touch, passive in the same sex. So, kung may same-sex relationship, ito yung passive partner, kaya malakoy ang tawag, yung soft, malambot, effeminate, ang translation sa NASB, I think, and even King James Version. So, again, clearly, yung Old and New Testament, parehong-pareho ang turo dito. Hindi pwedeng sabihin, sa Bible lang yan. Sa Leviticus, Lumang Tipan, wala na yan ngayon. Hindi na yan applicable. No? Kundi kitang-kita natin kung paano pinagdugtong ni Pablo from Genesis, Leviticus, in-inform yan ng turo ni Pablo pagdating sa bagay na ito. Now, ibalik soft, as in soft clothing, and so yung malakoy or malako. Now, totoo naman na itong mga verses na ating tiningnan, konti lang, kung tutuusin. Sabi nila, 6 lang yan. Yung buong Biblia, kapal-kapal. Mas maraming tinuro against money, ang Panginoong Jesus, halimbawa. Totoo rin yun. Pero ang masasagot lang natin yan, kasi nga, nung panahon na yun, except for recent memory, last siguro 30 years, 20 years, for more than siguro 10,000 years, it's been a uniformly condemned sin itong homosexuality. Kaya hindi kailangan ganong karaming talata ang i-devote. No, kasi talagang klaro yan kahit nung panahon. Okay, so yan yung ating pinaka-intro so far in terms of the biblical. The other half is how do we respond ngayon dito sa hamon na ito or challenge na ito ng homosexuality. Napakahalaga nito kasi dapat ma-realize natin na yung mga gay so-called people ay hurting people din sila. Marami silang pinagdadaanan. Kasi pag minsan ang tingin natin dito, parang debate. Ang tingin natin sa kanila kalaban na ang pinapaniwalaan kakaiba sa atin. Some statistics, 52%, kalahati ng mga so-called LGBTQ plus people, kalahati are depressed. Depressed, no? Base sa pag-aaral. Kalahati. Sabihin, yung buhay nila talagang full of anxiety. Depressed sila. Hindi lang yun, napakataas nang nagko-contemplate ng suicide. 40%. So, kalahati depressed, 40. 4 sa 10 ang gusto magpakamatay na. Isipin niyo yun, So, ito yung mga tao na ginawa sa imahe ng Panginoon, pero malungkot na malungkot, yung iba gusto na magpakamatay. So, they're hungry for love and acceptance. No? Gutom na gutom sila sa ganon. And sadly, maraming cases na yung mga churches na kagaya natin, because of too much condemnatory attitude, they drive these people away. Sa halip na maligtas sila, makatanggap ng ebanghelyo, hindi nila marinig. In fact, para silang itinataboy. So, kailangan ma-distinguish natin, iba yung movement. No, iba yung may mga sabihin nating radical or noisy advocates ng same-sex marriage and relationship. Iba naman yung naandyan sa pulpito, naandyan kapitbahay natin, teenager, na litong-lito ano nangyayari sa kanya. No? Ibahin natin yon. Yung movement, yung mga nag-push ng agenda na to, if their so-called agenda, pwede natin silang, kumbaga, to defend the faith. Sa gitna ng ganung larangan, polisial, may mga acts of Congress na gusto nating i-oppose, pwede yun. Pero pagdating sa mga individual na mga tao, tandaan natin, marami sa kanila hurting. So, ang gusto kong ma-realize natin dito, as Christians, how do we show love, no, sa mga LGBTQ members or community
without compromising our faith. So, number one, dalawa lang naman, love God above all, di ba? Balik tayo sa basics, and love each other or one another. So, malinaw yan, sa first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first, and great, the great and first commandment. So, we must not compromise the Word of God. Kaya inuna natin kanina yun, Hindi tayo dito nag-compromise na pwede na, okay lang yan, basta mahal mo. Kundi kinaklaro natin, labag ito sa salita ng Panginoon. At hindi natin pwedeng baliktarin yung order. Kasi love God. This is the first commandment. So, yun kaya inuna natin. So, God is holy. We have to abide by His law. However, on the other hand, we must love them as ourselves. Kasi yung second commandment, di ba, alam naman natin, you shall love your neighbor as yourself. So, ito yung binabalansin natin. How do we love God above all, but our neighbor as ourselves, And yung mga pag-aaral nga na nabanggit ko sa inyo kanina, meron nagpapakita na yung mga LGBTQ youth, yung mga kabataan, 3.5 times more likely to commit suicide than yung so-called straight teens, 3.5 times more. Ibig sabihin, talagang grabe yung pinagdadaanan nila, na mga emotional turmoil, yung mga parang bagyo. Hindi lang yan, medyo hindi pa naman ganun ka-confirm itong study na to, pero merong at least initial study na usually kasi pag member ng church, yung isang tao ay mas mas nare-reduce yung mga behavior nila like addiction, mga ganon, pag member ng church. Pero merong, again, this is sabihin natin preliminary, na yung mga youth na merong struggle sa ganitong pagiging gay, pag nasa loob sila ng church, mas lalo silang nadidepress. Ibig sabihin, parang mas nagiging condemnatory yung attitude na nakakasama pa yung nasa church sila. Isipin niyo yun. Antindi nun. Ibig sabihin, parang tinataboy natin sa halip na atin silang i-welcome through the gospel. Hindi natin kinukonsinti. Sabi kasi ng mga studies din, hindi sila aalis dahil lang sa kung magkaiba yung opinion. Pero mas umaalis sila dahil sa, inaano sila, parang minamaliit sila at kinukutya. So ito yung kailangan nating tandaan. At dito napakahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. At tandaan din natin na itong LGBTQ nga, hindi ito issue lamang na kailangan natin pag-aralan theoretically at i-condemn, but rather, this is really about people who are sinners like us, na kailangan din ng kaligtasan. Ito yung mga tao na ating pinag-uusapan. At ang Panginoong Jesus, nagpakita na napakagandang halimbawa sa Samaritan woman. Naalala niyo yun, Isang babae, number one, babae, so doon na lang, di nakikipag-usap sa lalaki. Samaritana pa, na wala silang kaugnayan bilang Hudyo. Pero ang Panginoon natin, hindi takot na ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa isang kagaya na normally ayaw mong kausapin kung ikaw yung so-called righteous person nung panahon nila. Okay, so ngayon naman sa ating practical guidelines pa rin ay what to avoid. Mahalaga ito kasi malaki ang chance sa aming church at least kahit pa nga noong 1980s meron at least isang case. Tapos recently I think at least isa, and sadly umalis, pero at least maganda yung relationship. I don't think na feel niya na parang binubully siya or anything. Talaga lang nanindigan siya doon sa kanyang relationship. Napakaganda nung sulat niya sa akin nung nagpaalam siya. So kahit maliit pa lang tayo dito sa PRBC, kung di man dito sa loob ng church, may kilala kayo malamang, like siguro sa mga office natin, halos sigurado meron, Tama ba yung mga nag-o-office dito? Taas yung kamay nyo kung meron kayong kilala kahit isa sa office nyo na ganyan. Medical profession, yes. Younger, taas, meron. Yan. Basta nasa isang lugar kayo ngayon, halos sigurado. So how do you deal? Ganon din ako. So yung mga manager sa office namin, na under sa akin, I'm sure meron. So, but how do we deal with them? Merong mga maling paraan kasi. Merong maling paraan. May kwento na totoong nangyari na si Zoe nag-declare sa kanyang parents
na yun nga gay siya. Anong ginawa ng parents niya? Napaka-conservative Christians, pinilit na i-convert yung conversion therapy sa Amerika ito nangyari. Bidalahan, tinanggal ang privileges, palagi sinasabi sa impyerno ka pupunta, tapos kung ano-ano nangyari dun sa therapy. Mamaya pag-usapan natin yung mga ganun paraan. So, may mga maling paraan na maaaring makasama. Kaya kailangan maging maingat tayo. So, ano-ano yung iiwasan natin? Number one, basic na basic, homophobia. No, ito yung parang may takot o prejudice ang sabi natin sa English, no, merong dislike na to the point na yung binibiro, niloloko. Sadly, nung kami maliit sa aming school, ewan ko kung naranasan nyo ito, nabubuli talaga kung merong mga parang gay classmates ka, talagang niloloko, kung ano-ano sinasabi. Hindi natin alam, nakakasakit ng todo sa kanila yon. So, hindi dapat na marinig sa atin yung mga salita ng pangungutya. No? Pagamat mali sa tingin natin yung kanilang kung ginagawa nila. Again, we have to differentiate between attraction or tendency versus yung talagang behavior na ginagawa niya yung kanyang tendency. Ano? There could be a way to distinguish. But kung meron nagbibiro, lalo na nga yung mga ganyang birong masakit, tigilan natin. Kung kapatid natin ang nagbibiro, paalalahanan natin. Brother or sister, ingat tayo, huwag tayo nagbibiro ng ganun. Baka may makarinig sa atin. No? Pakakaingat tayo. Okay, so ayan, pagtandaan natin ang Panginoong Hesus natin ay hindi naman naging adulterer phobic, di ba? O tax collector phobic or even centurion phobic. Ay yung mga tao nung panahon na yon na kinukutya or mababa ang pagtingin nila. No, pag ikaw ay isang adulterer, di ba? Yung babae nga gusto nilang pagbabatuhin. Okay, tax collector, tingin nila ang baba, no? Hindi naman yun ang sinamahan ng Panginoon, yung mga taong ganun. Kaya yun, no, ang ating bantayan. Ganun din, yung mga simplistic argument. Nagbigay na ako ng halimbawa kanina sa Sodom and Gomorrah, no, na yun nga, parang kagad sinasite. Ayan, galit ang Panginoon sa ano. Pero yun nga, ang counter argument nila doon, hindi, gang rape yan Iba yan. Wala kaming ganyan. Wala sa amin, kahit kami against yan. Adi, baka mapahiya lang tayo. Simplistic yung argument. O kaya yung argument, sabi ng isang writer, merong 5 bad reasons for believing homosexuality is a sin. 5 bad reasons. Number 1, sinabi niya, yung the thought of gay sex creeps me out. No? Sabi nung iba, yung number 1 na sinasabi nila, nakakadiri yan. Sabi nga niya, yung anak ko, nung maliit yung anak ko, nung makita nag-lips to lips kami nung asawa ko, nakakadiri, sabi nung anak ko. Ibig sabihin mo, kung nakakadiri, hindi na natin, kukundinahin na natin. Di ba? Di ba may mga ginagawa tayo na maaaring nakakadiri sa iba, pero hindi ibig sabihin mali. So, ganun din. Huwag tayong gagamit ng bad arguments kasi nakakahiya. At lalo tayong kagagalitan nung mga, kung meron tayong makausap na ganun. So, make sure we know the Bible. Yung mga kanilang explain ko sa inyo, ng mga passages na yon, nakita nyo kung paano siya napaka-strong yung argument. Huwag tayong gagamit ng parang weak arguments. Ano? So, that's not justify, you know your Bible, and realize the complexity. Hindi nakakita ka ng isang gay person, lahat gano'n na. No, ang isang natutunan ko rin, yung mga pag-aaral ko sa issue na to, na nag-share yung mga dati mismong mga gay na naging Kristiyano na yun ang kanilang naramdaman noon. At isa nga doon, yung akala mo, pag nakakita ka ng isa, ganun lahat na. Sabi na hindi. Iba-iba yung mga pinagdadaanan niyan. Iba-iba yung mga background niya. So, wag nating lahatin sila kaagad-agad. We have to be aware of that. And finally, yung mga cultural views of masculinity and femininity, iwasan natin. No, halimbawa, meron sa church, lalaki, pero ang hilig sa music, ang hilig painting, art. Pag inaya mo sa basketball, ayoko niyan. Sports tayo, ayoko. Pero pag makikinig ng classical concert, gustong-gusto niya. Makihinala ba agad parang di tunay na lalaki. Ito, di ba? Kasi yun cultural yun No? Halimbawa, alam niyo ba nung 100 years ago, ang mga department store sa Amerika nag-iisip, ano kaya gawa natin ng kulay sa baby boy and baby girl? Para madaling i-distinguish. Tsaka siguro, marketing gimmick. No, marketing gimmick. Alam mo, usapan nila nung panahon na yon. Sabi nung isang trade publication, yung Earnshaw Infants Department, merong magazine devoted sa mga bata, sabi nila, the accepted rule is pink for
boys. Nung yung 100 years ago, pag pink ang suot, for boys, bakit daw? Because, and blue for girls. Blue sa girls, nung panahon na yun, 100 years ago. Bakit? Ang reason daw is that pink is the more decided and stronger color and suitable for a boy. Yung pink, malakas daw na kulay. While blue daw is more delicate and dainty, prettier for the girl. Ngayon ba? Ano ba yung niregalo natin pag boy yung pinanganak? Pink or blue? Obviously, blue na tayo ngayon. So in short, culturally conditioned yon. Kaya hindi ko mo meron dito sa ating kalagitnaan, lalaking-lalaki o lalaki nagsuot ng pink palagi, pagdududahan na natin. Parang hindi lalaki, pink ang hilig eh. O kaya babae, mahilig sa blue, parang hindi feminine. Okay, so yun. May mga culturally conditioned, no? Yun lang ang punto ko doon, no? Na ingatan natin ano yung talagang sinasabi sa Bible. Pagdating sa bagay na ito, hindi ko alam kung parang hindi ko balikan ko lang ito, no? Sa Bible, ang talagang standard, example lang, Titus 2 verse 2, older women, or men pala, ito yung standard sa mga lalaki, are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Ayan ang tunay na lalaki sa Bible. Tunay na babae, older women likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers, slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women, older women, young women, to love their husbands and children. So yun yung mga tamang standards of what it means to be a man and a woman. At yun ang hanapin natin. Hindi yung mga culturally conditioned. Okay, finally, positively, ano yung dapat natin gawin? Unang-una, pakahalaga yung makinig tayo sa mga those struggling. Again, most of those we will encounter, may struggle sila sa bagay na to. Of course, may mga iba na settled na, tanggap na nila, ganun sila. Pero marami sa kanila nag-struggle eh. So, kailangan cultivate natin yung environment where people can be free to share their struggle. At napakahalaga nito, mga kapatid, sa isang iglesyang kagaya natin. Halimbawa, marami mga kabataan dito. Again, I'm not sure, no? Based sa percentage kung ilan, 4, 5%, hindi ko alam kung ilan yung nag-struggle. Pero hindi malayo na may mag-attend sa inyo dito or may nag-a-attend na ngayon na may ganitong struggle. Now, yung bang taong yun, can he or she confide to you, or especially to your pastor or to one of the mature members, without feeling condemned? Pag may lumabas niya, pastor, ito struggle ko, medyo yung nagugustuhan ko, yung yung ba ay something na hindi siya matatakot na baka insultuhin ako, baka maliitin ako, baka sumama ang tingin sa akin. Dapat hindi ganoon. We have to learn to listen kanilang struggle. And listening shows that we care, no? And it's really difficult. Again, base sa mga napag-aralan ko, ay mahirap talaga ito, yung struggle na to. And many of them, at ito rin, yung medyo natutunan ko through these studies, ay kala ko kasi, karamihan sa kanila na-influence. So parang consciously pinili nila. Konti lang yung unconscious. Pero ang dami actually, yung mga Kristiyano yung gay na naging Kristiyano, senior nila, maliit pa sila, talagang parang gano'n na sila. Wala silang conscious point na parang, okay, dito ako pupunta. Para bang maliit pa sila, marami sa kanila, yun na yung nararamdaman nila. So, kaya pag gano'n, syempre, nag-i-struggle sila. Ba't ito yung nararamdaman ko? Bakit hindi ako gano'n ka-interesado sa opposite sex? Kagaya ng mga barkada ko, or mga kaklase ko, or office mate ko. So, may struggle na gano'n. And therefore, we have to learn to listen. No? To listen. Para may paliwanag natin at matulungan natin siya. Okay, then next, of course, accept. Well, accept in the sense na hindi yung accept na tanggap natin yung kahit mali. Kundi ibig sabihin natin dito na kailangang magkaroon din ng parang na hindi natin sila kinadidirihan or gusto natin silang layuan. No? Yung point na yon, Kasi minsan mayroong ang ating Panginoong Hesus, gaya na banggit ko kanina sa Luke 5 for example, sabi ng mga Pharisees sa Panginoon, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? No? So in a way, ang Panginoon ay hindi lumayo sa mga makasalanan. Lumapit pa nga siya no? So yun, of course, hindi ingat din tayo yung mapaglapit na ganyan. Baka tayo mismo ma-influensya. Siyempre, meron din ganon. Iba na mga yan, sa Galatians 6, kailangan maging maingat din tayo as we help others. Pero ang point dito, let's accept in the sense na marami dito could be a 13-year-old boy or girl, no, teenager,
na medyo nag-struggle sa bagay na ito. So, sino kanyang pagsasabihan? Kung ang feeling niya sa church, wala nang ginawa si pastor, kundi sabihin, kayong mga gay, impyerno kayo pupunta. So, parang masyadong condemnatory ang dating to the point na ang feeling nila, itataboy sila pag nalaman. So, again, we have to have that openness. And it's hard to give rules, but kayo ang makaka-decide, Lalo sa mga parents, challenge yan. No? Imagine kung yung anak mo lumapit sa'yo, yan ang sabihin sa'yo. No? Pinalaki mo yan, pinag-pray mo, kala mo gusto mo maging Kristiyano, biglang kabaligtaran. No? So wag nating itaboy. Subukan nating unawain sila at welcome them to the church. And of course, sabi natin kanina, avoid hurtful words or jokes. Ganon, ikatlo rin, educate. Napakahalaga nito. This is one of the reasons kung bakit nga ako nagtuturo ng ganito sa inyo. Para paalala, kung alam nyo na, at least paalala, dahil ang ating lipunan talagang dito pumupunta, dumarami talaga yung nagpo-profess na sila ay gay. So, you have to educate, alangang makikita nila how to respond to it, and again, especially kung may mga struggling members and attenders, we have to be able to help them, make sense. And of course, tulungan silang to navigate yung pagsubok na ito sa kanilang buhay. And again, communicate with sensitivity. We must tailor the message, to who we are speaking to. Kung kumbaga radical advocate, talagang nakikipagtalo sa atin, pinopromote yung so-called agenda, ay talagang sagutin natin din, base doon sa Biblia na alam natin. Pero kung struggling teenager, struggling member, gustong i-avoid yung temptation, pero ang hirap, alam nyo, sa pinakamahirap daw itong ma-overcome na temptation na ito. Kasi parang buong buhay mo, buong pagkatao mo, parang involved dito. And so, we have to be very conscious na yung sensitivity and be ready, sadly, to be misunderstood then at times. Kasi nga, hindi natin maiwasan. Yung mga ibang tao, may misunderstood tayo. In fact, kahit kapwa natin Kristiyano, pag tinutulungan natin yung mga gay, may struggle sa ganito, baka pagbintangan pa tayo na kinukonsinti natin. So, kailangan maging handa rin tayo kasi medyo talagang difficult yung issue in some ways. And, well, merong isang, ano ba yung tatawag natin sa kanila? Well, ayaw nila na tawagan silang homosexual, as a noun. So, huwag natin silang tawagin na baka magkamali kayong ganon. They prefer, mas gusto nila is to be called, just simply gay, gay person, LGBT works daw as well. Again, this is more of the US. Hindi ko alam sa Pilipinas masyado, pero yun ang preferred nila, in fact, other Christians, nilagay ko rin dito, disagree, na yung use of the term gay, for some reason, Pero I just want you to realize na may sensitivity dito sa bagay na to, sila. So we have to be very aware of that. And yung possible approach, anong gagawin nila kung may ganitong dilemma sila? Well, tatlo lang naman ang pwede, Either therapy, yun ang conversion therapy na medyo controversial kasi iba kinukuryente, may kung ano-ano ginagawa na napatunayan din na hindi talaga ganun ka-effective. Pero meron din nagke-claim na meron talagang, sabihin natin, legitimate conversion therapy na natutulungan ang marami. Pero very rare yung complete reversal daw. Again, ayon sa mga pag-aaral, yung completely biglang, gay na gano'n, biglang tagiging tunay na lalaki na parang wala nangyari. Or vice versa. Pero meron. It can be successful. And of course, yung number 2 nga is marriage. Para dahan-dahan mong maiwasan. Dahil pero ito, kung marriage yung magiging option, mahalagang malaman ng partner na papakasalan na merong ganung struggle siya para transparent, Kasi baka mamaya medyo somehow lumabas maging issue sa marriage. So yun ang suggestion ng mga Christian authors na medyo sanay dito. And of course, celibacy is always an option. At ito yung napakahirap din, pero ito yung option ng marami. In fact, yung umalis church namin, matagal na ito, so I'm sure di nyo kilala ito. Pero kaya siya umalis, part of the hindi naman siguro yun ang pinakamahalaga, pero isang sinabi niya sa akin, at least yung mga heterosexual ay meron silang chance ma-fulfill yung sexual desire nila pag kinasal na sila. Yung kagaya namin, hindi namin ito ma-fulfill ever.
sa langit na lang, yung joy, full joy. Ngayon, kumbaga, frustration ang nararamdaman niya. Kumbaga, nakasimpatiya din ako. Oo nga, no? Yung pala yung malaking diferensya. At least yung mga heterosexual, they can wait and get married. Pero sila, wala na. Kung talagang hindi sila, yun nga, somehow mako-convert. So, yun, gusto ko pakita lang sa inyo yun. So, finally, just to end this thing, this lesson I should say, yeah, dalawang bagay lang to summarize. We have to be loving. Kailangan maging mapagmahal. Pakita natin yung pagmamahal natin. One of the famous authors, Beckett Cook, kung kilala niyo si Beckett Cook, na may podcast din, na dating talaga nasa Hollywood, kasama niya mga artista, puro mga sikat na sikat, pero somehow naka-attend siya ng Bible study, na-convert si Beckett. At ang sabi niya, I think homosexuality is one of the most difficult sins to untangle, process, and redeem. Homosexual orientation affects the whole person, the mind, the will, the emotion, the body. When I was fully immersed in that lifestyle, my entire identity was wrapped up in my sexual orientation. And the only thing that changed that identity for me was the power of the gospel of Jesus Christ. So yun ang kailangan nating, the only thing that changed is the power of the gospel. Yun lang ang pag-asa talaga nila ultimately. Di natin kaya silang isolve by ourselves. So we have to be loving, but of course we have to be brave. Understanding na yung society natin ngayon, increasingly welcome. Pinakita ko sa inyo, 40 countries of the world na ang tinatanggap ang ganitong relationship. Hindi malayo na baka gano'n din ang mangyayari sa atin in the future. So in some ways, we have to be ready to face persecution. No? Balitaan nyo sa Amerika, may inihahabla. No? Ayaw makihalubilo sa kasalang halimbawa, same-sex. Pinahabla kasi ayaw mag-serve sa ganung mga sitwasyon. And so many other complications na I'm sure narinig nyo na. So may we simply, extend our love as disciples of Christ while standing our ground in terms of the biblical teaching. So I think meron tayong konting time for So we have to respond to the LGBTQ challenge, yan ang ating title ng ating pagtuturo. Pero sana maalala natin, it's really responding to people. Hindi ito challenge na parang kung anong theory out there or some movement out there. But we are talking about people, mga taong kagaya natin, needing salvation in Christ.